Hello, good day mga boss. Siya ulit ng DIY ko Rips. So, may share lang ako sa inyo, no? Yan. So, bumili tayo ng bagong side stand sensor. Kasi, yung side stand sensor, no? Pumapalya rin yung ganyan. So, minsan, yung motor nyo, ayaw mag-start. Tapos, pagka inangat baba nyo yung side stand, tapos mamaya, mag-start na ulit siya. Most likely, yung side stand sensor nyo is palyado na. So, bakit siya pumapalya? Ito kasi is kinakalawang din. Yan. Kinakalawang din yung terminal niyan sa loob. Meron terminal yan sa loob na kinakalawang. Lalo na pagka matagal na yung motor nyo, niisip nyo, wala naman kayong ginalaw pero ayaw mag-start. Most likely, yung side stand sensor yung nagkakaproblema. Ang gagawin nyo lang, angat baba nyo yung side stand sensor. Tapos try nyo kung gagana na siya or hindi pa. Pero pagka hindi pa rin siya gumana, ang pwede nyong gawin is gumawa kayo ng jumper socket. So meron na akong dating video nun, kumbaga tatanggalin yung side stand sensor nyo, tapos meron kayong ginawang jumper socket, ayun na yung itatry nyo dun sa motor nyo para gumana siya. Pero to, may share ako sa inyo, no? Yung binili kong side stand sensor, hindi ito yung peking Yamaha, no? Marami kasi yung sa Shopee and Lazada yung mga peking Yamaha, peking Honda na parts yan. Kaya nagtry ako ng iba. Ang brand nito is PAG. Yan, PAG ang nakalagay. So ito may sariling packaging talaga to. So pagka binili niyo siya, magagandahan kayo. Ang unfortunately lang, nung pinutol ko na yung socket niya dito, kasi yung socket nung sa motor ko, pinalitan ko na ng waterproof yun. So, dapat ito, gawin ko rin ng waterproof na socket. Pagkaputol ko ng wire, ang strand niya, 4 na piraso lang. So, manipis. Yan. So, ang gagawin ko ngayon, no choice. Kailangan ko tong palitan na lang ng wire siguro. Hindi kasi ako komportable na ikabit siya ng gaganyan lang yung wire. Ang dami ko kasing nilagay na kill switch dun sa motor. Meron akong kill switch doon sa starter. Yan, yung sa pang start ng motor, may kill switch ako doon. May kill switch din ako doon sa alarm. May alarm yung motor ko. Lahat yung connected sa side stand. So, ang daming wire, no? Parang mahahaba yung dinadaluyan ng kuryente. Tapos, dadaan din dito sa wire na to. Tapos, ang strand lang is 4 na piraso. Yan. So, beware dun sa brand na to, makakonti lang yung strand ng wire niya. Pero siguro kung normal na motor lang yung sa inyo, wala kayong ginamit na kung ano-ano, siguro pwede na to kahit na 4 na strand lang. Pero yung sa akin kasi meron akong kill switch doon sa right switch, yung sa starter, meron akong kill switch doon sa alarm. Yan. So hindi ako komportable na gamitin to, so tatry ko siyang palitan ng wire. Ang problema lang, ito kasi matigas tong part na to. Hindi siya yung parang silicone lang. So, hindi ko alam kung ito yung parang mga resin to. Yan, resin. Para siguro hindi mahugot yung wire. Yan. Pero papakita ko sa inyo ngayon yung parts na kinakalawang. To, binuksan ko na kasi to. Before, yung sa original na Yamaha na side stand sensor ko, binaklas ko rin yun. Hindi siya ganitong way yung pagkaka-assemble. So, magkaiba sila, no? Ito, parang merong parang rubber seal. Yan. Tapos ito, maaangat mo na to. Yung sa Yamaha, hindi. So, magkaiba sila ng pagkaka-build, no? Pero parehas naman ang function. Ito. Etong portion na to, yan. Nagkakaumido yan, pati to. Pagka lagi nababasa. Yan. Kaya minsan, nagloloko yung motor nyo, namamatay-matay. Pagka nalubak kayo, biglang mamamatay. Kasi minsan, naglo-lose contact na to. Yan. So, ang side stand sensor nyo, pagka nag-lose contact yan, automatic hindi mag-start yung motor nyo. Or, halimbawa, umaandar kayo, pagka nag-lose contact yan, mamamatay yung motor nyo. Yan. So, iba pa to doon sa issue natin na CKP, no? Yung error 12, iba pa yon. Yung error 12 din kasi pagka umaandar din kayo, minsan mamamatay-matay din yung motor nyo. So, ayun, kailangan nyo palitan yung CKP. Pero minsan, namamatay-matay yung motor nyo pero walang lumalabas sa check engine. Double check nyo yung sa side stand nyo. Baka yung side stand nyo pala is kinakalawang na yung loob or nag-uumido. Yan. So,
ito, nagbaka sakali lang ako na kaya ko siyang buksan dito sa loob. Wala eh. Nakasealed talaga. So, ito yung kailangan kong tanggalin. Ito. Parang epoxy resin dito. Ayan. So, ayan na. Nilabas ko na yung tools ko. So, ito, gagawin ko. Kailangan ko itong i-dremel para lumabas yung terminal para makapaghina ako ng bagong wire. So, gagawin ko na lang muna. Tapos, pakita ko na lang sa inyo mamaya. Bale, ito, no, na-dremel na natin, lumabas na yung dalawang contact. Yan. So, ayun yung ginamit natin na bala. Yan. Mabilis naman siya. Siguro mga 5 minutes lang, napalabas ko na yung contact point niya. Tapos, ito. Ito yung sa stock na wire. Yan. So, binilang ko siya, hindi pala siya 4. 5 strand pala siya. 5. Ayan, o. 5. Pero, tignan mo kung gaano kanipis. So ito, meron ako ipapalit na wire. Ito. Tignan nyo. Ayan. Halos magkasing kapal yung balat nila. Pero ito, pakita ko sa inyo ah. Ayan o. Magkasing kapal yung balat nila pero yung laman sa loob magkaiba. Ito, nung binilang ko, 14 pieces. Ito, 5 pieces lang. Yan o. So, kung pagbabasihan mo lang is yung balat, akala mo okay na. Pero yung laman niya sa loob ang konti. So, ito na yung gagamitin ko. Ihihinan ko na to ngayon dito. So, i-assemble ko na muna ulit. Tapos, papakita ko sa inyo mamaya pagka kabit ko na lahat. Bale, ito na, no, natapos na natin. Ayan. Nilagyan ko na ng glue stick, ginamitan ko ng glue gun. Para hindi siya mabasa. Kasi pag ito nabasa-basa, mag-uumido din yan. Maglo-lose contact. Ayan. So, ganyan. Zip tie yan. Originally, may zip tie naman talaga yan. Tapos, ito yung kabilang end. Ayan. Nilagay natin ngayon sa multitester. Ayan. Isa sa positive, isa sa negative. So, ito is sa continuity lang, no? Titignan natin kung magkakaroon sila ng contact. So, paano ba nag-work yung side stand sensor? So, pagka binaba nyo yung side stand nyo, magdi-disconnect yung dalawang contact niya. Yung tinuro ko sa inyo kanina, nag-uumido tsaka nangangalawang. Magdi-disconnect yun. Yan. So, halimbawa ngayon, iaangat nyo na yung side stand nyo. Etong portion na to, iikot to, kasabay nung stand nyo. Yan, no? Balik natin. Yan. So, pagka tumunog siya, ibig sabihin nun, nag-connect na itong dalawang wire na to. So, kaya na-i-start nyo na yung motor nyo. Pero pagka binaba nyo ulit yung side stand nyo, magdi-disconnect ulit sila. Yan. Kaya, tignan nyo, hindi tumutunog yung multimeter natin. Kasi, hindi connected yung dalawang wire. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina na pagka nagloloko yung side stand sensor nyo, halimbawa, no, nakaangat na yung side stand nyo, nalubak kayo, nag-lose contact to, mamamatay yung motor nyo. Pero ito kasi goods na goods to, bago pa kasi. Ayan o. Ayan. So connected na naman yung dalawang wire. So gagana na naman yung motor nyo. Ayan. So okay na yung pagkakagawa, pati yung pagkakahinang, pati yung wire na ginamit, makapal na. Ayan o. Daming strand. Tsaka makapal yung per strand nito, makapal talaga. Ayan o, tigas o. So, all in all, okay naman tong PAG na yan. Yan yung brand na yan. PAG, okay yan. Yan. Hindi kasi makita yung letter eh. Ayan o. PAG. Overall, okay naman siya. Maganda nga yung pagkakabuilt eh. Ang hindi lang ako nagandaan sa kanya yung wire na ginamit. 5 piraso lang yung strand. Compare dito, no? Yan. Ito maganda. So, tapusin na natin tong video na to. Ingat kayong lahat. Ride safe. God bless.